Dito na po yung yung center light ito nabili na. Sa karpentero din na pumunta rito para magawa na rin po yung ito lababo. Basta dito tayo sa Magalang project. Shoutout kay paring Begs. Sliding gate. Good morning. Sunday tayo ngayon. Magra-rides tayo. Pumunta po ako sa Magalang. Meron pong pumasok ngayon doon. Yung mga tropa natin doon pumasok. So tara. Si Senki ang ating gamit. Magmumotor muna tayo ngayong araw ng Sunday. Ayan, pagas muna tayo. Tayo sa Magalang project. Nandito tayo sa farm ni Kuya Jay mga boss. Silipin muna natin itong ginagawang swimming pool. Tapos na boss na? Ayun ito. Yun may nakabang po nandito. Tubo para sa shade sa bubong. Ayun siya nililigtas po nila. Ayan. Okay naman na. Wala naman daw tagas. Ang ginawa po kasi nila Boss Joseph dito, asintada, tapos buhos sa gitna, asintada dito, asintada muna, paikot, tapos flooring, tapos forma ng mga bakal para dito sa gitna niya, retaining wall. Kung mapansin nyo, halos na nasa na to, 40 di 4, tapos 4 yung buhos sa gitna. Ito matibay, napakakapal niya, halos sa 40. Ang sukat pala nito mga boss, nasa 6.5 by 6.5 meters. So halos nasa 42 square meter din yata ito. Ayan siya, maganda yung lalim niya. Siguro at least mga 5 feet doon sa pinakamalalim doon. Dito mga 4 feet. Ayan, sarap magbabad dito. Lagyan lang ng shade. Silipin ko rin yung kalapati ni Kuya Jay dito. Init.
Ayan. Si Kuya G mahilig din po sa kalapate. Ayan ang bibi oh. Ang dami-dami na yung kalapate niya. Parang may ano, one eye cold. Ang ganda. Ay sa akin, tinatanggal ko na po yung sa akin. Hindi ko rin maasikaso. Alis ko na. Ayan, nandiyan natin pinark si Senki. Maraming salamat pala kay Ionyok. Binigyan niya tayo ng talong. Ito yung project natin mga boss. Yan o. Ayan na. Ano yung bakod. Ito na yung pinaka-opening niya. Yun na po yung gate. Pinapabricate na rin ni Marlon. Ayan, na Sunday tayo ngayon. Sunday. Ito yung gate. 6 meters ang haba po nito. Halos sa 1 meter yung pinaka panel niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So magiging pinaka panel niya dito yung ipabeben nating GI sheet. Bali 12 piraso yun. Tapos maglalagay din tayo ng dito mga boss ng service gate. Ayan. Hindi na kami naglagay ng service gate doon. So dito na lang po namin lalagay. Dito sa sliding kasama na yung service gate. Para if ever na tao lang yung papasok, yung service gate lang yung bubuksan. Tapos pinaprepare ko na rin yung yung pintuan dito para barnisan. Tapos baka bukas Lunes pa prepare na rin po itong flooring dito. Ayan. Dito sa kitchen extension. Tapos kasama na yung ports. Kailangan na rin mabili yung Jetmatic dito para masuplayan na ng tubig itong mga CR. Ayan, meron na po tayong mga linya dyan na nakaabang. So dudugtong na lang Jetmatic. Kulang pa pala yung tambak dito. Ayan, mamaya yung mga ilaw natin na matetesting na po natin dahil meron ng kuryente. Ayun o. Okay na po ito, naka-grout na rin. So ilalagay na lang yung mga textures dito.
gate ko po sa farm, ganito rin po yung materials niya. 2x4, tapos 2x3. Pinakagitna niya, tapos yung dito, yung dito, yung kanyang GI sheet 1.2 ang kapal po nun. Kinaben ko po dun sa ginagawa nating gutter yon. Halos sa 9,000 yata yung ginastos ko dun. So malamang ito, halos sa ganun din po yung price. Medyo malaki po ito ng konti. Yung sa akin dun, nasa 5.7 yata. Ito, nasa 6 meters na po ito. Halos 30 cm yung haba nito. Sa tansya ko, ang gastos po nito more or less mga 30,000 sama na labor. Hindi po kasama yung pintura doon. 30k. Yung kasing materials na binili ko dito, yung mga 2x4 na to, halos umabot din yan ng 1, 2, 3, siguro more or less mga 5,000 megit. 5,000 megit. Ito pa lang mga tubular. Ayan. Tapos yung accessories niya, kung saan yung sliding, in-order ko po siya sa online. Hindi naman po stainless yung lalagay naman natin dito. Halos sa kamukha lang sa farm na bakal din naman. Tapos yung pinaka-guide niya is sa angle bar. Yung gulong niya mga boss sa B-type. Dalawang klase po yung gulong, may B-type tsaka may U-type. Yung U-type yung gagamitin doon, yung sliding track na gagamitin doon isa yung yung round bar. Ito B-type yung gagamitin namin. Kung saan pag B-type, gagamitin natin yung angle bar na 2 didos na angle bar, tapos 1/4 na standard ang kapal. Siguro at least mga 2 piyesa ang magagamit po rito. Simula dito hanggang doon. 2 piyesa nun. Yun pa po hindi natin nabili, tsaka yung pinaka frame nitong kanyang ito. Dito po namin lalagay yung kanyang yung kanyang service gate. Ayan, halos sa 1 meter na rin po ito. Tapos sa 2 meters po yung taas. Yung service gate dito. Ayun shoutout po pala kay Boss Rick G. Baluyot from Lubao, Pampanga. Nasa daw po siya, Calgary, Alberta. Ayan, shoutout po sa inyo, Boss Rick. Ayan, yan nandito na po yung yung center light ito, nabili na. Ilalagay na lang yan. Tatapusin na lang po yan. Tapos CR ito, tapos na rin. Mga na lang dyan, mga water closet. Tapos bukas doon tayo karpentero din na pupunta rito para maagawa na rin po yung ito, lababo. Yung lababo dito, plywood po yung pinaka frame nya, tulad ng sabi ko dati. Tapos maglalagay pa tayo ng drop ceiling dito dun sa kanyang nook. Meron po siyang lababo dito, so maglalagay tayo ng drop light. Meron siya ilaw na pendant light, 3 dito. Halos 8 feet po haba yan, halos hanggang dito siya. Maganda rin po pagka tapos na yun talaga. So alas 12 na, kakain na po kami. Nagpabili ako ng hito, inihaw na hito na lang, pinabili ko dito sa malapit. Ganda lang. Puta, tanangin mo, wala yung point. Dalos point 3. Kakanin. Ngayon tayo. Sana all, may phone. Nagya ka tapi. 2 kilo to. Oh. Wow. Dabalik mo yung bakal niya. Ito yun. Limas niyo yung baon nyo. Bigay mo na, gala ka sa aling ulam ini eh. Wala ka pong ulam ini eh. Wala sila na. Ayun dyan, salita ang ulam. Kaya tapos na, may kombos pa. Apa nga? Yan nga pi. Subukan nyo. Tigtig na ito lara konti. Talaga, Domingo. Ayan na mga boss, iwan na po natin sila. Meron din akong ayusin sa farm, yung compressor na isa na gagamitin doon. Nagagamitin din dito. Sira po yung isa, so
Titingnan ko kung anong naging problema ng isang compressor. Yung isa kasi nasa San Simon, yung isa nasa Tarlac. So yung isa na lang yung ating spare, sira. So mamaya tignan natin kung makukumpunin natin. Magbubuting-ting tayo sa farm muna. And Sunday, siguro hanggang ano sila mamaya mga boss, hanggang 4 o'clock lang naman sila. 7 AM sila nag-start. So hanggang 4 PM, alas 4. Sunday po ngayon. So let's go. Let's go. Ayan, nandito na tayo. Ayan si parang din. Wala kanina. Wala ka kayo ng maga. Pare, anong nangyari? Nalockdown ka? LBM ka rin, no? Ito mga boss yung compressor. Maandar naman siya, kaya lang hanggang ano lang siya. Hanggang yung 30 yun eh. Hindi mo, sindihan mo? Masindihan mo, tingnan ka. Hindi na. Ito mo pa yun. Bagas hindi yan ito. Sindihan yan. Hindi po ito mo. Parang sira itong ano yun. Pressure switch. Dapat hanggang ano yan eh. Hanggang nasa 100 PSI yan eh. Sila niya po. Sana pa 30. Oh, 30. Ito tong ano niya, itong kanyang mandar. Dapat naman rin dito sa 100 PSI. Yun o, 30 lang. 30 yan. 30 lang, ayaw na. Patay na, check ko to. Check natin. Ito na yung mga pintuan sa Magalang. Sigari ka rin. Maganda nyo. Ito na bang sa'yo maganda. Sige, tingnan ko. Ito group dito. Ayan mga boss, okay na. Yun lang ano niya doon, switch niya doon. Doon lang po siya nagka-problema. 100. Nasa 100 PSI na siya. Automatic. Sa 80 ano siya, switch on. Tapos mamamatay siya ng 100 PSI.
PSI, so cut off. Tapos pagka 80, cut on ulit. Naayos ko rin yung ano, yung ito yung compressor na isa. Ayan, napa-over rin po natin to, so may backup tayo maliit. Ito siguro dadalhin sa Magalang, itong compressor na maliit na to. Ayan, pwede naman po ito, wag lang yung maramihan. Yung pintuan ng main door doon, so pwede nang gamitin ito, tsaka yung mga hamba. Ayan, okay. Tapos yung submersible pump, nasira din po yun, so naayos ko na rin. Ayan. The submersible pump, ayos na rin yun. Ayan. Ayan. Sounding sealer, nagalasin ko na. Den, may naman ako din. Ha? Oh, sige, sige. Ayan, overtime pa si parang Denden. Nag-update siya kanina. Ano siya kagabi? Nagbantay ng tilapia kagabi. Nagbantay ng tilapia na bingin eh. Huli, gano'n na. Kaya tinanghali siya ng gising, nagbantay siya ng tilapia kagabi. So nag-update siya. Overtime pa niya yun. Alasing ko na. Pininturahan ko rin yung palang compressor. Kulay blue dati po yun. Yan, pininturahan ko siya ng black. Ayan, compress ko na po. Mahangin na. Ayan, yung palang mga alaga nating ibon, yung mga alagang kalapate, ilang piraso na lang po yun nandito. Yung pong iba, pinamigay ko na. Nandito ko rin na yung pinsan ko, yung pinuntahan natin dito sa Santana. Kumuha po siya ng kalapate kanina. Yung iba, ayan, kukuhain natin ni paring Denden, yung ibang kalapate. Ayan, ilang piraso na lang yan. Patayin ko muna tong radyo ni Lolo Boy 774. Ayan, ilan na lang po yan dito, isa na lang to. So ayan, tulad na sabi ko, magsi-switch tayo. Ayan, ilan na lang yan. Mamaya iuwi na ni parang Denden yung iba. So mawawalan na ng ano to, mawawalan ng nakakulong. Palilinis ko muna. Dito ko muna lalagay yung mga alaga. Yung mga alaga ni Mrs. na Shih aso. Pero dyan, pero palilinis muna po natin. Tapos disinfect. Papa-disinfect ko. Pwede tayo mag-alaga ng manok doon. Pepper. Ayan. Tinanggal ko na po sila. Tinanggal na natin. Pinamigay ko rin naman dun sa mga pinsan ko, yung mga ibon. Meron na rin yung tarim na ano ni Lolo Boy, pang daily use. Talong, sili. Yan, meron din po siyang upo. Ang dami, nakakatuwa, ang daming buhon itong upo niya, kaya lang bilog. Yan, bilog. Sumampa na dito sa Payabas. Yan, bilog. Upo ni Lolo Boy. Ayun o. Shoutout kay paring Ronald Kapili. Paborito niya yan, upang bilog. Ayun yung mga alagang manok natin. Buti pa to. Buti pa yung mga manok na to, mga boss. Kagusto nating magkatay, instant ulam, gusto natin manok. Ayun, tapos dito meron pa tayong isda rito. Gusto natin mag-ihaw. Meron tayong makukuha dito sa farm. Silipin natin yung mga hito, baka may namatay. Ayun, dami. Ayun, laki. Ayun, laki. Halos kasi laki po nung kinuha ko. Inihaw namin yan. Wow. Yan, dalag oh. Ito, dalag. Ang laki. Ang laki. Ito, ang laki oh. Ang laki. Malaki ito. Ayun ang poso. Laki oh. Ito. Siguro 2 kilo yan.
Ang ganda po yung pwesto nila, malamig. Dito sa silong. Yung dalago.